eleksyon. Misang pasasalamat ina Mr. and Mrs. Cesar Graciano, Magdalena Socrates and children, Adet Apaksa and children, Emma Miguel, Badaco Cabantin, Lynn Sadam and children, Rosalinda Ayala and family, Joe Valencia and family, Elena Arzaga, Mr. and Mrs. Ray Barun and children, Donald and Doctolero family, Mr. and Mrs. Edwin Aralar, Mr. and Mrs. Gilbert Obalubao and family, Rosemary Mariposa, Angelito, Imelda de la Chica, Tenebro family, Linda Bagola, Pinyalba family, Mas for Joshua, Serino Perez, Johnny Carl Cayapas, and for the fast recovery of Priscilla Gonia. Misa pasasalamat ina Barong family, Damaso family, Aquilado family, Madel Gagano and family. Para sa mga kaluluwa nila Charlie Joy, Bob, Ju Gracias, Elene, Roberto, Rolando, Rodolfo, Anita, Beatriz, Laurolito, Bernardo Gapi, Ruben, Toriente, Alan, Ronaldo, Alex, Leilani, Roger, Joseph, Severino Sr., Erlinda, Virgie, Ilorde, Benjamin Sr., Pilar, Rudy, Alberto, Cynthia, Jose, Santiago, Conchita, Los Vivita, Elvira, Proyecto Senior, Proyecto Junior, Pacifico, Ernesto, Mariano, Fortunata, Andres, Nelson, Patrick, Dodoy, Father Guido, Pilar, Jesus Senior, Julieta, Rosalina, Severina, Apolonio, Nelson, Eufrasio, Doroteo, Agapita, Antonina, Mariano, Edelberto, Rolando, Amadeo, Demetrio Sr., Delphine Sr., Arturo, Teresita, Marianita, Annabel, Virginia, Ricardo, Rolando, Ronnie, Luz, Edgar, Alonso, Miguel, Benvenido, Lisa, Annie, Marciano Sr., Dolores, Rafael, Adriano Jr., Homer, Marciano Sr., Dolores, Rafael, Domingo, Erwin, Mary Grace, Pablo, Edmondo, Marlene, Edgardo, Enrique, Magdalena, Miguel, Felicidad, Federico, Fulgencia, Zinaida, Jose, Eduarda, Cipriano Jr., Homer, Confessor, Nicolas Sr., Marina, Bernardino, Lucia, Alejandro, Maxima, Charming Grace, Heraclio, Remedios, Silvilio, Elvira, Florencio, Jovina, Geogracias,
Erede, Fair, Brian Michael, Anacito, Aurelio, Rosita, Robin Sr., Robin Jr., Marvin Jr., Renito, Ronaldo, Adoracion, Antonio, Marna, Angelo, Lucrecia, Iluminada, Pablo. Robin, Dinali, Carlos, Ricardo, Mario, Ginali, Rinaldo, Angelo, Bonifacia, Epifania, Leopinda, Laurencio, Rosaria, Delphine, Jose, Enrique, Aurora, Roberto, Dolores, Domingo, Rafael, Anacito, Fortunata, Lorna, Estrella, Antonio, Herminio, Marcelino, Romero, Hilaria, Virgilio, Ezequiel, Alocos, Italiano, Geoffrey, Silverio, Maria, Gloria, Annie, Alma, Valentin, Melia, Brian Michael, Elena, Andrew, Benito, Brigida, Purificación, Rodolfo, Felicidad, Teresina, Leticio, Delfín, Trinidad, Anesita, José, Harold, Esteban, Dominga, Dines, Aquilina, Paz, Rogelio, Pablito, Alfredo, Loreta, Porfirio, Javier, Florinio, Jeromino, Silvia, Dennis, John Paul, Fernando Sr., Remedios, Angel Sr., Emerlina, Adelina, Eduardo, Johnny, Vicente, Aquilina, Isidro Sr., John Lester, Dorotillo Sr., Francis Story, Aileen, Eugenia, Juan, Yolanda, Magdalena, Felisa, Ananias Aya, Modesto, Francisca, Perfecto Sr., Rosalinda, Antonita, Andres, Perfecto Sr., Eugenio, Lilia, Lilian, Modesto Francisco, Merino, Consolación, Antonio, Expectación, Benito, Merna, Rolando, Kia, Felisa, Felimon Sr., Felimon Jr., Pili, Filiberto, Fidel, Florita, Geoffrina, Patricio, Presentación, Francesino, Ignacio, Infracio, Roger, Robert, Prudencio, Bernard, Vilma, John Ray, Ronald, Pedro, Violeta, Christy, Corazon, John Lester, Dorotheo Sr., Francis Dory, Eileen, Demetria, Joy, Rodolfo Sr., Flora Sr., Leo, Danilo, Sinaida, Brigido, Liliana, Rafael, Jerry, Leona, Lolita, Lindy, Guadalupe, Renato, Samson, Cynthia, Zoraida, Ramonalyn, Abelardo, Eliza, Antonio, Asuncion, Benjamin, Rosalia, Rolo, Mahinya, Linda, Kai, Melba, Rodolfo, Edgar, Thelma, Aurora, Ernesto, Astirio, Magdalena, Adoracion, Gerson, Aida, Maria, Crisólogo, Felicitación, Clara, Sibira, Jesús, Rosabelia, Filadelfio, George, Damaso, Agapito, Antonia, Dedikasyon, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Okay nila yun. May insenso. So, balik yun. Galing sa altar, madat, tapos papalik. Kung mo hayaan na matakpan ka ng mga tao, harapin mo sila. Bago yung angin. Ano yan? Doon ka ba? Magsitayo po ang lahat. Ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Kristo sa sanlibutan ay hudyat ng pagtatapos ng kasalukuyang taon.
Magsiupo ang lahat. Ready na kayo. Bakit ganyan, kuya? Anak, huwag kayo masyado mag-ano dito, harang dito. Pwedeng dito. Okay lang doon. Pagpapasok sa pwedeng dito. Kumain na lang po. Kumain na lang po. Nurse then basta tatapos. Basta sabi. Dito, dito. Yung sabi pasok yan. Sobrang Hindi na doon sila, hindi di ako magkikado. Kasi ako, may sumuntas before na din. necessarily na designated. Kumbaga ba't wala ng video highlights. Basta wag siyang ipopost na later na kasi matinitis ng Tuesday. Okay. Tomorrow. Gusto kang hindi. Ay, kunin ko lang kayo. Hindi ba nag-drive? Actually,
Ready na po kami. Technical ready po. Sobrang... Wala. Okay. Bamasing-masing. Rian, picture konti lang ang pipili mo agad. Kurang mo agad. Na-picture mo na yung pinaka-upload. Unless may other changes to it. Yung mga nasa labas po, pag settle down na kayo, ng quiet, magsisimula na po ang aming pagdiriwang. Ano naman? Gitari! Gitari! Ari, pagit na ka muna. Panahon ang alis sa danan, panahon ng bigmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Ng Panginoon, kung bayan ngayon nagtitipon, papasaluhan ang kaligtasan, handog natin sa lahat. Mga hinatuan, ang walang makasalanan, ang ulangan tungkol pagkatiis, ang lahat ay inaayawan sa habang ng Panginoon. Bayan ay nagtitipon, pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa lahat. Ang pagkakasis sa aming pag-ibig ay buhay, ang pag-alis ako'y kasama, ang mabalang ay sinasabi.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin din. Viva Cristo Hari! Viva Cristo! Mabuhay ang Kristo Hari! Buhay ang Kristo! Palakpakan natin ang ating Hari! Hari ng ating buhay. Ang dakilang kapistahan at pagmamahali ng Panginoong Jesucristo sa sanlibutan ay tugya ng pagtatapos ng kasalukuyang taon sa kalendaryong pamliturhiya ng ating simbahan. Ipinahihiwatig nito na ang Panginoong Jesucristo ang naghahari sa lahat ng yugto ng ating buhay. Sa Kanya nagsisimula, nagpapatuloy at magtatapos ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo gumanap sa banal na pagdiriwang. Lahat tayo, inaari ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga Maria na pamagdanan, at sa iyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtibayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpuri sa Diyos sa kaligtasan. Pagpuri sa Diyos, pagpuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipingan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at magpuri sa iyo ng walang kumpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiyopo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat sa Samuel. Noong mga araw na ito,
Nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nauna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagtugma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin ka ng hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doon nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilala nilang hari sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak,
tayo'y pinalaya at tinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan ng Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niya ang sandaigdigan ay magipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, ililigtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo,
ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring na kabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ba'y pinarurusahang tulad niya? Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo. Viva Cristo Rey! Mabuhay ang Kristo Hari! Sa ating pagsambit ng mabuhay ang Kristo Hari, hindi ito nangangahulugang patay si Jesus at kailangan niya mabuhay. Hindi po. Imbes, ito ay nagpapahayag ng katotohanan na ang ating pananampalataya na si Kristo ay isang hari at siya ay buhay. Viva Cristo Rey! Mabuhay ang Kristong Hari! Ngayong linggo sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Kristong Hari, tayo ay nasa katapusan na rin ng kalendaryo ng simbahan. Kaya sa susunod na linggo ay simula na po ng unang linggo ng Adbyento. Mapag-usapan po natin ang kasaysayan ng pagdiriwang ng kapistahan ng Kristong Hari. Sa ating simbahan, pinasimula ni Pope Pius XI noong December 11, 1925 ang paggunita o pagdiriwang ng Kristong Hari. 1925. Ngayon, 2025. 100 taon nang nagdiriwang ang simbahan ng kapistahang ito. Ang ipinagdiriwang ang pistang ito para labanan ang lumalalang sekularismo at nasyonalismo matapos ang World War I. Sa kasaysayan po kasi, noong panahon yun, dumami yung mga taong tumatanggi na sa kapangyarihan o pamamahala ni Kristo sa buong sanlibutan. Kung pamilyar po kayo kina Bolsheviks ng Russia, si Calles ng Mexico, at syempre si Hitler ng Germany. Ito yung mga namuno na tila sila yung may ahit ng sanlibutan na para bang wala nang katapusan yung kanilang paghahari. Ang pista ng Kristong Hari ay nagpapaalala sa mga mananampalataya at sa buong mundo na ang totoong kapayapaan at kaayusan ay matatango lamang sa ilalim ng pamamahala ng Kristong Hari. Sa ating pong mga pagbasa, kinilala ni San Pablo na tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kanyang kaharian, kung saan tayo ay tumanggap ng kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan. Ang kaharian po na tinutukoy
na kaharian ni Kristo ay hindi po siya limitado ng lugar o panahon. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sabi po sa San Lucas chapter 7 verse 21, ang kaharian ng Diyos ay sumasa inyo. Tayong mga mananampalataya ay pinaghaharian ni Kristo dahil kinikilala natin siya bilang makapangyarihang Diyos ng ating buhay. At sa tuwing dinarasal naman po natin ang Ama namin na nakabase sa Lucas chapter 11 verse 2, sabi doon, mapasa amin ang kaharian mo. Dinarasal natin na halinawa, maghari siya sa buhay natin. Maganap sa buhay natin ang mga magagandang plano ng Diyos para sa atin. At balang araw, tayo rin ay makapasok sa kanyang kaharian sa langit. Amen? Amen. Siyempre, lahat tayo gusto natin makarating sa langit. At totoong iisang Diyos lamang ang ating sinasamba. Si Jesus ang nag-iisang dakilang hari. Ngunit may mga pagkakataon po tayo na tila ibang kapangyarihan ang kinakapitan natin. Mga pamahiin, anting-anting, o meron ba kayong pulseras na pakontra sa uso? Pampaswerte, o baka kaya kumukonsulta pa rin tayo sa mga magbubula o espiritista. Hindi ba ang dapat natin kapitan at asahan ay ang kapangyarihan ni Jesus? Kapag inalis na natin si Jesus bilang pinakamataas at nag-iisang hari, maaaring pinapalitan na rin natin siya ng ibang tao o ng ibang bagay. Ngunit ito po ang pinahayag ng ating pananampalataya. Ang nag-iisang, totoo, at buhay na Diyos, ang naglikha ay ang Diyos ng Israel. Na sa ating kasaysayan, inalay niya ang kanyang bugtong na anak sa krus para sa kaligtasan nating lahat. Katulad po ng narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, si Jesus na nakapako sa pagitan ng dalawang kriminal. Tinuyak siya ng isa at ang sabi ay, hindi ba ikaw ang Mesiyas, ang hiniram ng Diyos? Iligtas mo kami, pati na ang iyong sarili. Ngunit pinagsabihan siya ng isa pang salari. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ba'y pinarurusahan tulad niya? Natuwid lamang na tayo parusahan dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. At ang sabi sa kanya ni Jesus, at sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin ko ako kapag naghahari ka na. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, bago malagutan ng hinilas si Jesus sa krus, ang kanyang mga huling salita ay pagtanggap sa isang makasalanang nagsisisi. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Isang matingkad na aral sa Ebanghelyo ni San Lucas ay kung paano naging bukas ang Panginoong Jesus sa mga makasalanan, sa mga inaapi, mga isinasantabi ng lipunan. Ang Panginoong Jesus, kumain siya kasama ang mga maniningil ng buwis. Pinagaling niya at iyakap ang mga kitawin. Inakay yung mga taong sa mata ng publiko ay makasalanan. Lahat niyakap niya. Bilang simbahan, gayon din nawa ang ating gawin. Ang akayin ang lahat sa pamilya ng Diyos. Lahat po kasi ay welcome sa kaharian ni Kristo.
Kasabay ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, maging instrumento nawa tayo na maakayin natin ang ating kapwa, mga kasamahan, patungo sa Diyos sa pamamagitan ng ating pag-uugali, pananalita, yung pakikitungo sa kapwa. Simulan po natin sa ating mga sarili, sa ating mga tahanan, sa ating kapitbahayan, NSA, BEC, o sa ating mga katrabaho, na sa ating buhay ay maipahayag talaga natin na naghahari sa ating buhay ang Panginoong Jesucristo. Ang unang sinabi ni Jesus sa paraiso ay hindi yung banal, hindi yung perfect, hindi yung matuwid o yung nakakasaulo ng batas, kundi isinama ni Jesus sa kaharian yung makasalanang nagsisi, nagpakumbaba, at kumilala ng kanyang pagiging hari. Sa kanyang muling hininga, tinanggap niya si Jesus bilang Diyos na naghahari. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Mabuhay ang Kristong Hari! Mabuhay ang Kristong Hari! Magsitayo tayo lahat at ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay iniluwig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw ng buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluluklod sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at uupo sa nangabubuhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng misteryong Pascual ng aming Panginoong Jesucristo, Hari ng sanlibutan, naghahari ang pag-ibig at kapayapaan sa aming buhay at pakikipag-ugnayan. Tulungan mo kami makapasakop sa mapagmahal na paghahari ng iyong anak. Bawat panalangin ang ating buhay itutugon, Ama, maghahari ka na ba ng lubusan sa aming buhay? Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para sa simbahan, ang katawan ni Kristo, nawa siya'y maging tunay na kasangkapan ng makaharing paglilingkod ni Kristo sa lahat ng tao sa pagtataguyod ng kapayapaan, pagkikipagtulungan at kataguan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para sa ating Santo Papa, mga obispo o kaparian, hinaot na mapapilit ang kasilang kakilang-anon sa ilang magasaan, mamamalagad sa tumang patubos o pagkamatinud-anon ng Kristo ngadto sa mga kabos o uyang. Mag-ampok kita. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para sa mga manigdumara at tukwanwa, komunidad, basi pa magpangulo sanda na may sensibilidad, pagdumdum, ikmatulog na pagservisyo, agod at kaliyagan ni Kristo ang maglabaw sa tanan sa andang pagparangon. Mapangamuyo kita. Ama, maghari ka nawa ng lubusan
nag-uusan sa aming buhay. Para sa mga nagpangabudlay at maging bumi ng mga kamaturan ang pagkamahali ni Kristo. Sabay pa nga magpadinalang sila sa ilang pagtinunga nga manulubog ang hukma ni Jesus sa tanan ng kultura at panimalan. Mga muyo kita. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Pasayog mga kayagan. Toyo, kilala ng Diyos si Ampo bilang banal na pagpamarapon at kagyong. Ang pangmaparayo asal mga kaaymanunan pikiran. Sampai asal ng pangungkat at kagyong kanunan. Sumaginasyo at Ampo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para ka mga may sakit, nagabatsyal sa depresyon. Kabay pa na ma-eksperyensyahan ka ng kapawa, na aling kaari, takalinon, nag-aagap ka paglaon, taba, daw matuod na kalibrian, aling kailan, inagian. Mga muyoke, Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para ang tanan ng pagtulod kay importansya kung anday sayod nga pangabuhi na kontra ang tundog ni Kristo balang para lamang na pareho ang pagpisa kang kahawan na may tingyan nira kang maningkwag magmal kadagdag kong puputubon mong Diyos mga dihita kong amwanta. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para kadatayuan din ito ang selebrasyon. Sa kaituma, nadaw at paay, ipanahati ni Jesus kadating puso sa o ken ararangin tayo, tagyakas ang salyaan na anak ni Diyos ang kararang tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansarili ating manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal naming Ama, minamahal mo kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong anak upang maging hari ng aming buhay. Tulungan mo kami panatilihin siya bilang Panginoon sa aming salita at gawa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Panginoon,
nagbibigay buhay. Mabuhay natin aking bayan mo, isa Panginoon, isa isang bayan, isang narin, sa'yo'y natutupad. Biyayang magmula sa pagmamahalang ng bawat puso, pagkatingin mo, kayo'y nananalig ng pamahal sa'yo. Bagay ka na mula sa bukid ng pito, nagharing nagbibigay ng buhay mo. Parang ka na mula sa isang kanyang buhay, inuwi nagbibigay ng muli at tanggapin ang alay na ito, ang kabiyayang nagmula sa pagmamahal mo. Ganda ng bawat puso, pagkating ibig mo, ngayon nananalig ng pamahal sa'yo. Nagbibigay lakas, muli na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Biyayang nagsunog, lakas ng kailangan mo.
yaman mapayang ko. Nararamdaman puso, pagkaibig ko, kaya nananalig at pamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagmamahal natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Gawinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahagi namin ng mga alay, sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak na naway mong bigay ng mga kaloob na pagkakansa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumagiyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Harapan na siya ay kasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay nga marapat at ikaw ay aming pasalamatan. Inira mo tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadalin mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng pagbilang mong pagmapakailanman. Sa paghahaling ginagampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang
ang mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahan lagi nakikiusap sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay patungan nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahan na naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispong si Socrates, ng kanang mga obispo at ang buong kapatian, at ang iyong piniling sa bayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Ama, maawain, pupupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kanindigang walang baliw, sapagkat aming masisilanan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagharaanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa pag-ibig ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas ng loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala aming pinananagan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng katabang ligtas namin si Yesu Cristo. Salamat sa iyo ang kaharian,
iyong mga apostol. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Magalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Baba mo, Lors. Hindi, tama yan na to. Sige din. Kabila. Baba na konti, baba.
Jesús, Padre, siempre con Padre. Jesús, conspite apre. Vivos et todos nos vivos et todos nos Jesus, full divine, be us ready today. So we don't tire, we can still away. Don't be afraid to be, far away.
Manalangin tayo. Magsitayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain na binigay buhay, ay nagsusumamo tayo sa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Patundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Hari si Kristo sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo ang lahat. Viva Cristo Hari! Mabuhay si Kristong Hari! Buhay na Ama si Kristo bilang Hari ng bawat isa natin. Buhay! O magandang umaga at happy Christ the King. Alam po natin na kakaiba ang ating pagdiriwang sa taong ito dahil hindi lang ito kapistahan o bilang kapistahan ng Kristong Hari, tulad ginagawa natin kasabay ang ating Harvest Festival, balikan ko pasasalamat at sa taong ito ay bahagi rin ang ating pagdiriwang ng Buksaya 2025. Kaya huwag na agad pagkatapos ng misa, huwag ko na kayong aalis at uuwi. May part 2, may part 3 pa. Huwag mo na kayong aalis at tuloy-tuloy po itong ating mga gawain sa halos maghapon sa araw na ito. Ilang kapatid lang po, sa darating na Miyerkules, November 26, ay tinatawag natin na Red Wednesday, Pulang Miyerkules. Ito po yung itinalaga para mag-alay tayo ng mga panalangin para sa mga persecuted Christians, mga Kristiyano inuusig sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya nga, we are encouraged to wear red. Kung kayo sa white, ay maraming salamat. No? Sa araw na yan ay pula. Tanda ng dugo ng mga martir, tanda ng pag-alay ng buhay, kahit pusigin at kahit mamatay para sa ating pananampalataya. Ang misa po ay 5:30 ng hapon kasi yan po yung araw ng Miyerkules. Ganun din po sa dating na linggo, November 30. Bagamat ito ay pagdiriwang o gagawin din sa buong bansa, dito sa ating vikaryato, tayo rin ay gawin isa ang tinatawag natin a trillion peso march. Tugon sa katotohanan, tugon sa pananagutan. Sa ating vikaryato, ito po ay lalawin at gaganapin sa ika-3 kalahati ng hapon, November 30. Magsisimula po ito sa isang posisyon mula sa HTU campus sa Santa Monica, patungong Seminaryo ni San Jose. Sa posisyon na iyon, ating ipahahayag ang pagkadismaya sa katiwalian at ang paninindigan para sa katarungan. Sama-sama tayo magdasal, magbigay at kumilos bilang isang komunidad sa pananampalataya sapagkat ang katotohanan at pananagutan ay tungkulin natin lahat. Bagamat tayo malayo, pero baka nagkataon at on that Sunday kayo na sa puerto at sana po kayo ang gumagawa mag-representa ng ating parokya. Yung mga kinamusap na ako mga estudyante na sila ang maghahawak o magdadala ng kanta ng ating pag-iisip at hanapin na ninyo yung logo. Hopefully, we can provide with the logo of our parish at kung may mga guro ng tatrabaho, pero na may araw ng linggo, kayo po ay hindi kaya natin na mag-isa. Muli, November 30, alas 10:30 ng hapon, magsisimula ang prosesyon sa HTC campus sa Santa Monica, grabe po yun, sa simbahan ng Santa Monica Parish, at lalakad patungo sa campus ng grounds ng seminaryo at doon may mga gawain at
marahil may mga magsasalita. Kaya sana po, bilang tanda na tayo'y bahagi ng kaharian ni Kristo. Hindi lang kapag tayo'y nasa simbahan, hindi lang sa araw ng linggo, kundi sa araw-araw ng buhay na nagsisikap mabuhay sa kung ano ang tama, ano ang mabuti, ano ang katotohanan, at hindi lang sasabuhay ang sumisigaw din sa katarungan at katarungan. Dahil yan, sabi ng cruiser natin lahat bilang mga Kristiyano, bilang mga Pilipino. Sana po ay tayo. Pero dito, during sa isahin tayo dito sa napapasalamat pagagat hindi pa ito yung pagkakapos ng ating mga gagal sa pagkakapot. Ako na po ay kayo pa rin nagpapasalamat na sa lahat. No? Sa ating lahat na nakakatipon, at mga iba na kanina nag-advance na sila, na kanilang balik na doon, at yung pasburo na kayang hapon, maraming salamat po. Yan po yung napakagandang pagpapahayag at totoong tayo ay makakit ng kaharian ni Kristo. Ang aking munting alay, munting pagpapahagi, munting pag-iisang sakripisyo, tanda po ito ng ating magbabalik ng kanyang pagmamahal. Dahil kanyang pagmamahal sa kanya, hindi lang alay, hindi lang posisyon, hindi lang panahon, kundi mismo ang kanyang buhay. Kaya sabi kanina, ang trono ni Jesus, hindi trono na upo. Trono na kaharian na sa pamamagitan ng pagpapako niya sa krus, inialin niya ang kanyang buhay upang tayo lahat ay maligtas. Mabuhay si Kristong Hari. Mabuhay! Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsilubo kayo lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway nakapagay niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Hindi nga pinawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, may taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo Hari. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Hari ni Kristo. Hindi po ang itas. May we request everyone to please sit down.
Magsiupo muna ang lahat. Hindi pa po tayo pupunta doon sa second venue po natin. Maupo muna kayo. Sa nasa labas, may TV po dyan. Sa labas, may project po tayo. Sa loob, meron po tayo maraming screens.